Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Sara Duterte 2028, Louie Garces. Tungkol ito sa pahayag ni ICI Commissioner, resigned Commissioner Rogelio Singson kay Congressman Sandro Marcos dahil voluntaryo siyang nagpa-imbestiga sa ICI. Ito, headline: Singson asked, saan napunta ang mga insertions sa infra projects? 5 kahon ng dokumento mula sa National Expenditure Program at barangay submissions ang ibinigay ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure bilang patunay na iyon lamang ang mga opisyal na request na dumaan sa kanyang opisina. Ayon kay outgoing ICI Commissioner Rogelio Babe Singson, ang iba pang lumabas na proyekto ay itinuturing niyang insertions. Pero giit ni Singson, hindi lamang usapin kung may insertions, kundi kung saan napunta at paano ginamit ang mga pundong ito. Matatandaan ang sinabi rin ni Singson na nasorpresa. Natamimi, natulala. Nasorpresa si Sandro Marcos sa dami ng tanong ng komisyon tungkol sa infrastructure project sa kanyang distrito. Kaya ang pinakamalaking tanong dyan is, Singson asked, saan napunta ang mga insertions sa infra projects? Yan ang problema ng bansa ngayon. Itong first 3 years ng Marcos administration, 23, 24, 25, according kay dating Budget Secretary Florencio Butz Abad, estimate lang niya, baka aabot ng 2 trillion pesos ang mga budget insertions. At yan din ang pahayag ni Congressman Edgar Erese ng Caloocan. Mas specific si Congressman Erese. 1.47 trillion pesos mga budget insertion. Sabi, bakit? Tanong ni Congressman Erese, bakit pinayagan ng Executive Department ang mga insertion na ito? O yung lumabas na desisyon ng Supreme Court, yung 15-0 desisyon nila na ibalik ang PhilHealth. Grabe yung concurring opinion ni Senior Associate Justice Lunen. Sabi niya, in my opinion, sabi niya, unconstitutional ang 2024 GAA dahil walang basihan. Sabi niya, yung certification of urgency ng Pangulo, sinertify niya na urgent, ipasa nyo na. Yung budget ng 2024, kararating lang sa bicameral, inapprove na kaagad dahil mayroong certification ng Pangulo na urgent. Unconstitutional yun, walang basihan, sabi ng Senior Associate Justice. Anong ibig sabihin nun? Hindi na nila pinag-aralan sabay kami yung kung anong, sige na, approve na yan. Grabe. Sagutin nyo. Sabi nyo, ito lang ang dumaan sa akin. Yun nga, maliit. Bakit ang daming insertion? Saan napunta yung mga insertion? Yung akusasyon ni Saldico, Pangulong Marcos
Tinawagan ako ni Budget Secretary Amina Pangandaman mag-insert ng 100 billion peso projects sa NEP. Sa NEP, hindi na, sa BICAM pala. Sa BICAM ng 2025 budget. Ginawa ko. Ito yung resibo. Oh, nilabas niya. Pinag-aralan ni Senator Lacson, totoo yung mga insertion na yun. Kaya ako, hindi naman lahat yung sinasabi ni Saldico ay pinapaniwalaan ko. But itong 100 billion peso insertion na utos di umano ng Pangulo through Secretary Pangandaman at through kay marami yung sinasabi. Yusek Cadiz, Yusek Bersamin. Pinag-aralan ni Senator Lacson, totoo. Oo. Kaya ang dami talagang ano. Ako naniniwala nga, grabe. Talamak ang kanilang insertion, itong administration ito. Anong tawag dito? King of insertions. Yung kickback, hindi daw si Pangulong Marcos ang tumanggap eh. Ibang nakatanggap yung, alam ba, 25 billion. Kasi 25% ang kickback. So, yung inilabas na resibo ni Saldico laban kay Sandro Marcos. Kung ano-anong palusot, but bahala ng taong bayan kung kanino kayo mas maniwala. Sabi ni Sandro Marcos, huwag kayong magpabudol kay Saldico. Sino ang unang nambudol? Ako, nabudol ako ng Marcos Jr. Kasi pangako niya, bayan, babangon muli. Kaya sinuportahan ko siya noong 2022 election. But ngayon, lumalabas, ako. Maybe kayo rin, kung binutuhan nyo, nabudol kayo. At ito na, nagkakahirap-hirap na ang taong bayan dahil sa ginagawa nila sa budget. Napakasakit, Kuya Eddie. Daming naghihirap, oh. Tapos, insultuhin pa tayo sa 500 pesos na Noche Buena. Meron ng bagong edition ngayon ng 500 pesos. Ang mukha, post lang nakita ko, ang mukha nandun, yung mukha ni Secretary Roque ng DTI. Okay, salamat po. Ex-Secretary Rogelio Singson, naniniwala ko sa iyong katapatan. Salamat at mag-resign ka na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Si nanay matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makaatop sa ilang balay. So mo ni ang mga buslot sa ilang balay. So makita gid nimo nga daot na og lata na. So makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na gid si nanay sa iyang balay. So makita gid nimo nga lata na ang so karon nanay, pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na. Nainani na ang iyang years na. Sa nga buslot na. So 14 years na busa nainani ang hitsura sa balay ni nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuloan na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nag-atop na gid mi nakawak na mi balay. Pila na day imong edad nay? Ko ana 57. So 57. So si nanay 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga napasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makaatop na gyud siya karon. So tanaw na to kay nag-atop na sila og ilang kuwaon ang yero. So si tatay ang magkuha sa yero kay ilang karungon ang ilang balay.
So karon no managyod og atop ang balay ni nanay. So makita gyud nato nga nahumana. So si nanay nakita nato na maayo ang iyang pahiyom kay nahumana og atop ang balay. Salamat sa Ginoo nga nakamanagid mi karon nakahumang gid mi nakaatop sa inyong gipanghatag na among kalisod karon pag gid mi nakaatop. Sige nay. Salamat po.